During the state of calamity, BP Sara ay hinahanap at nabatikos ng mga kalaban. Well, expected na yan sa mga kalaban. Kada kilos ni BP Sara, kahit utot, babantayan nila kung kailan ito lalabas. Kinundi na ng mga kalaban ang pag-alis ni BP Sara patungong Germany na kasama ang kanyang pamilya. Ang pag-alis ni BP Sara ay formal itong nagpaalam sa Pangulo para sa kalusugan ng kanyang ina na isang German. Ang kanyang ticket pag-alis ay naipabook na ito bago nagdeklara ng state of calamity. And morning siya umalis, hapon ang state of calamity declaration. Kaya wag niyong hanapin si BP Sara dahil hindi ito gumagala lang. Before siya umalis ay nakahanda na ang lahat. Kaya ayan, tignan nyo kung paano ka-organize ang ating BP Sara. Nakahanda na ang lahat. Ayan Office of the Vice President. Nakita nyo ba yan? Ready to shift na yan sa concern o sa mga biktima ng mga nasalanta. Kaya need not to worry dahil hindi pabaya ang ating BP Sara. She is a woman of action. Ano pang masasabi nyo? Alangan naman si BP Sara pa ang magbuhat niyan. Nakahanda na yan. Marami naman siyang alalay na tagapagbuhat. Hindi naman pwedeng siya ang magbuhat niyan. But of course, nandyan na. Wala nang problema. Anytime i-dispose, maipamigay na yan. Kaya yung mga naghahanap ng mga politiko sa presensya ni BP Sara, mahiya naman kayo. Wala na nga kayong itinulong Bubutasan nyo talaga si Sara dahil alam nyong number 1 siya sa survey. Yung airplane ticket niya, napabook na to before, bago dumating ang state of calamity. Kaya wag nyong sisihin lahat-lahat kay BP Sara. Meron nga tayong presidente na iwan, pero wala namang action. Ang ginawa niya, sinisipa ang climate change at mga taong bayan dahil kesyo kung saan-saan lang daw nagtatapon ng basura. Nako, weak leader ka talaga unlike kay President Duterte. Napakalinis ang Davao dahil may disiplina. Paano kasi weak leader ka? So pumunta ka ng Davao, magtapon ka ng basura, kulong ka. Ganon sila doon kalinis. At napaka-law-abiding citizen sila dahil napakaganda ang pamumuno ng mga Duterte. Nagulo na lang nang dumating si Bangag doon. Kaya ito, panoorin natin ang Pangulo. Lumubog na talaga siya sa baha kunyari. Pero deep inside, ayaw niya, takot siya. Dahil alam niyang may kasalanan siya. Ang dating ginagawa niya ay laging naka-helicopter yan. Kasi social nga Hindi siya umaapak talaga sa lupa. Unlike kay BP Sara o ang mga Duterte, hands-on talaga yan sila. Kaya si Dayonyor, nagpakitang tao na lumusob sa baha. Mas malaki ang baha. Mas maraming napahahaga kaysa sa panahon ng Putoy. Mas marami tayong flood control ngayon kaysa noon. Pero climate change, this is what the effects of climate change are. Now, what we have seen is that one of the most important parts that nagka-problema was that navigation gate that we went na nasira because pinangga ng isang barko basta hindi sumunod sa instruction, sinira niya. That is why the Bacolod is still 80% underwater. Malabon the same, Valenzuela also. So we have to really look into that sort of thing. Pumping stations natin, marami na. Yun, nagka-problema lang. Sana matuto naman ng tao. Huwag kayong nagtatapon ng basura. Dahil yung basura, yun ang nagpara doon sa mga pump natin. Kaya hindi kasing effective na pwede. Nagkinapokus yung 81. In Valenzuela, I think they have 32. So marami na yung pumping station. Pero talaga, you have to put it somewhere. Yesterday, 12 o'clock was high tide. At 12 o'clock nung nag-high tide. Nagsabay-sabay. Malakas ang ulan. Tapos nag-high tide. So, at least now I'm very clear about what the situation is. I will be going to inspect all the other areas when we can travel to see
what else is needed in the other parts of the country that suffered flooding. Now, when I get back to the office, I will be putting together, now that I know what the situation is, where the areas are that need the most. We'll be putting together already the release packages for the LGUs. Here in NCR, not only NCR, in Region 3, in Cataparson, NCR, marami nang tumawag sa akin kanina umaga pa. So, we'll put that all together so that we can go to DBM and definitely releases so that para magamit na ng our mga local officials. Alright? Okay. Thank you.